Binanggit ni Joshua ang Barham accent at sinabi ni Cain na kilala niya siya dahil sikat siya sa underworld at kapatid din ni Viscount Big. Kaagad pagkatapos ng pagbibilang, nagpakita si Rebecca kasama ang kanyang anak na babae. Hindi nagtagal, inilipat tayo sa isang eksena kung saan makikita si Baron Pavlovam na nakikipagkita sa batang Panginoon Veron Shine Villas. Ang sabi ng young lord ay lumipas na ang deadline ng ating pangako. Sinabi ni Baron Pavlovam kay Veron na mahirap hanapin ang mga duwende at kakailanganin niya ng ilang oras para dito. Mukhang galit si Veron sa kanya dahil hindi niya ginawa ang hinihiling niya at pinaghintay siya ng mas maraming oras. Si Veron ay anak ni Marquis Villas, isang maimpluwensyang figura sa militar. Si Veron ay tila isang matalino at tusong tao na marunong humawak ng maraming tao at makitungo ang mga taong katulad ni Baron. Sinisigurado niyang may takot sa kanya para manatiling tapat sa kanya si Baron. Samantala, nakilala nina Joshua at Cain si Conde Rebecca, and Count ang Rebecca, para siyang lalaki na kausap sa pinakapormal na paraan sa halos lahat. Habang tinitingnan ni Joshua si Poncelagin Rebecca, napagtanto niya kung gaano siya kawalang galang na babae. Humakbang siya pasulong upang batiin siya at si Joshua, na nagulat sa pagiging madaldal niya. Kaagad pagkatapos magpakita si Veron kasama ang kanyang nasasakupan, pagkatapos tumingin kay Poncelagin, siya ay nilibang sa kanyang kagandahan at nagtanong kung saan siya nanggaling. Tila natigilan si Poncelagin sa kanyang pahayag at hindi sumagot na ikinainis ni Veron. Halata na si Veron ay isang lalaking ipinagmamalaki ang pangalan ng kanyang pamilya ngunit talagang walang silbi. Pinigilan siya ni Joshua na insultuhan si Poncela at, gaya ng sinabi sa kanya ng duke kanina, sinabi na ang pangalan niya ay Van Frederick. Sa Lock Castle, si Big at ang kanyang anak na si Anna ay nakaupo sa mesa na may isang lalaking nakatikip mula ulo hanggang paa at mukhang misteryoso. Ipinaalam niya sa kanya ang tungkol kay Joshua at ang kanyang kamangha-manghang kasanayan. Na-trigger ang lalaki at nagtanong kung bakit hindi niya alam ang alinman sa mga ito kanina. Sinabi ni Anna sa lalaki na may plano siya at malapit na siyang sasali sa akademya. Samantala, sa restaurant, tinanong ni Veron si Joshua kung sino talaga ang kanyang pamilya, at sinabi ni Joshua na, ito ay wala sa kanyang negosyo. Hiniling ni Veron kay Joshua na lumuhad at humingi ng tawad, ngunit tumanggi si Joshua. Inatake ng subordinate knight ni Veron si Joshua, ngunit natalo ni Joshua ang B-rank knight sa isang suntok. Nagulat si Veron na ang isang 10 taong gulang ay nakakagamit ng mana at natalo ang isang malakas na kabalyero. Muli niyang tinanong si Joshua para sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, at sinaktan siya ni Joshua gamit lamang ang kanyang kamao. Ginagawa siyang bumagsak sa lupa. Hiniling sa kanya ng kabalyero na huminto at pakawalan siya, ngunit galit si Joshua at hindi siya tinigilan si Veron. Hinubad ni Joshua ang singsing ni Veron at sinabihan ang kabalyero na pumunta sa kastilyo at kunin ito sa kanya kung talagang gusto niya itong ibalik, kung hindi, ay ibebenta niya ito sa black market. Umalis si Joshua kasama si Cain at sumunod si Islan. Nakarating sina Veron at Mocker sa kastilyo at si Veron ay nagalit sa paraan ng pagtrato sa kanya sa restaurant ni Joshua na pinaniniwalaan niyang si Van Frederick. Hiniling niya kay Mocker na alamin ang tungkol sa kanyang pamilya at sisiguraduhin niyang papatayin niya ang lahat ng may kaugnayan kay Joshua dahil sa paraan ng pagpapahiya sa kanya. Sinabi ni Mocker na wala siyang katwiran para sa insidente at walang sino man ang maniniwala kung sabihin nilang itinumba sila ng isang 10 taong gulang na batang lalaki. Puno ng galit si Veron at gustong humanap ng paraan para patayin ang lahat ng naroroon sa sandali ng insidente, maging ang mga Rebecca. Ipinaalam ni Mocker kay Veron ang token ng pamilya na kinuha ni Joshua pagkatapos niyang itumba si Veron. Sinabi ni Mocker na magpapadala muna sila ng kapalit upang makuha ang token mula kay Joshua, at batay sa kung ano ang reaksyon ni Joshua, gagawin nila ang kanilang susunod na hakbang. Nasa restaurant si Joshua, alam niya ang mga plano ni Veron, at alam niyang magpapadala siya ng kapalit ngayon. Si Cain, gayunpaman, ay pinagmamasdan ng mabuti si Joshua at napagtanto na lahat ng ginagawa ni Joshua ay mayroon laging plano, at nalalampasan niya ang lahat ng inaasahan. Nagpasalamat si Lady Islan kay Joshua sa pagtulong sa kanya, kung hindi niya ito tinulungan, maaaring ang pangyayari ay lalong lumala. Sinabi ni Joshua na hihingi siya sa kanya ng pabor sa hinaharap bilang kapalit sa ginawa niya para sa kanya at pumayag siya. Dumating si Baron Accent Provalem bilang stand-in para humingi ng paumanhin at ibalik ang token ng pamilya ng Villa.
Hiniling sa kanya ni Joshua na kunin si Veron sa susunod na pagdating niya, kung hindi ay matutunaw ang token. Nabalisa si Baron at sinabing kukunin niya si Mocker sa halip. Pumayag si Joshua at, bilang kapalit, hiniling niya ang mga singsing ni Baron na suot niya. Nang makarating sina Joshua at Cain sa kastilyo, tinanong ni Cain si Joshua kung bakit niya kinuha ang singsing ni Baron, at ipinaliwanag ni Joshua na ito ang kayamanan ng pamilya Orves na pinangalanang T-Elf Steers. Ang mga duwende, sa kanilang magandang hitsura, ay isang kamanghamanghang lahi sa mga tao. Dahilan lamang, nagsimulang manghuli ang mga tao. Maraming duwende ang nawala ng tirahan at namatay dahil dito. Ang mga tao ay naging target ng Elven Rage pagkatapos noon. Upang iligtas ang kanilang mga sarili, lahat sila ay nagtipon sa kagubatan ng mga duwende, na hindi kailanman pinapayagan ng mga tao para mahanap silang muli. Gumawa ng harang ang matataas na duwende sa buong kagubatan sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanilang lakas. Kahit na para sa matataas na duwende na may pambihirang mahiwagang talento, mahirap panatilihin ang hadlang, minsan ay humahantong sa pagkamatay ng lahat ng matataas na duwende maliban sa isang, si Eliabas. Ang tanging taong nakakaalam ng lokasyon ng kagubatan ng mga duwende ay ang pinuno ng Orves pamilya, Zereth Dick Orves. Naniniwala si Joshua na patay na siya, at maaaring may pumatay sa kanya habang sinusubukang kumuha ng impormasyon sa kagubatan ng mga duwende. Ang singsing ay may espesyal na kapangyarihan tungkol sa pamilya Orves. Pagkatapos ay hiniling ni Joshua kay Cain na gawin sa kanya ang pabor na umalis sa mansyon at pumunta sa kung saan naninirahan ang duke. Hindi maiwan ni Cain si Joshua, dahil naisip niya na maaaring mangyari sa kanya ang mga nakakainis na bagay, lalo na kapag siya ay mag-isa na walang mandirigma na nag-aalaga sa kanya. Maaari din siyang atakihin ni Veron dahil bahagi siya ng akademya at may mga espesyal na kakayahan. Sinabi ni Joshua na siya ay napakahusay sa pagtitiis kahit mag-iisa. Hiniling pa niya kay Cain ang isa pang pabor, na matuto ng paraan ng swords mula sa duke, na tinanggap ni Cain. Sa gitna ng malawak na kontinente ng Igrant ay may isang ivory tower na napakataas na kayang tumagos sa langit. Ito ang santuaryo pati na rin ang pagmamalaki ng mga salamangkero, na kilala bilang Magic Tower. Habang ang mga mago ay nakaupo sa palibot ng mesa sa Magic Tower, ang Magic Town Master pati na rin ang mga pinuno ng 7 magicians ay nagtanong kung bakit ang 3 upuan ay walang laman. Sumagot si Marcus na ayaw ni Flame at Void na manatili sa isang lugar, at umalis si Thunder para sa isang mahalagang bagay sa kaso na pinag-aaralan niya. Ipinagpatuloy niya ang pagpupulong nang wala sila. Ang pangunahing paksa ng pulong ay ang Primordial Stone. Si Theta, na may hawak ng 7 Magician's Storm Seat ay medyo masyadong casual at napahinto habang nagbibiro siya. Ipinaalam sa kanila na si Bronto ay kinuha na nakakabahala. Natuklasan nila ang ilang impormasyon na, kung saan lumitaw si Bronto, isang Magic Swordsman din ang dumating. Namangha sila nang malaman nila na ang Magic Swordsman ay 9 na taong gulang pa lamang. Mukhang nabigla si Alicia, the 7 Magicians, ay seat, sa update about. Si Bronto ay kinuha ng eskrimador ng pamilya Agnes. Hindi pa rin sila sigurado tungkol sa Bronto na kinuha ng pamilya Agnes, na kaya naman sinabihan sila ng kanilang amo na manahimik at mag-obserba sa ngayon. Ang huling pahayag ng Master ng Magic Tower ay na napakabilis ng pagbabago ng mundo na iniisip ko kung ang pagbabago ay para sa mas mabuti o para sa mas masahol pa, na nagsasaad na ang pagbabago ay hindi maiiwasan at gayon din ang predictability. Sinabi ni Joshua na ang singsing na ibinigay sa kanya ni Baron ay may mga espesyal na kapangyarihan, tulad ng 7th class high rango na hadlang na automatikong nagpoprotekta sa gumagamit sa mga mapanganib na sitwasyon, at ito rin nagpapataas sa kaugnayan sa mga espiritu. Dahil ang singsing ay ginawa para sa nag-iisang anak na babae ng head ng pamilya ng Orves, hindi maaring gamitin ng mga lalaki. Nagpasya si Joshua na ibigay ito sa kanyang inang, si Lucia. Si Zero ang impormante tungkol sa kanya, dumating upang batiin ang kanyang Panginoon, nagpaalam sa kanya na nang nagsimulang gumalaw ang Magic Tower para hanapin si Joshua, iniisip na siya ang inapo ng Magic Swordsman, si Ainslot. Ipinaliwanag ng Master ni Zero kung paano magbabago ng husto ang mga bagay kung dinala sa kanila ni Joshua ang pulang barya. Ang isa sa mga salamangkero ay itinali si Viscount Big sa puno habang nakikipaglaban sa mga halimaw na nilalang. Nang matapos niya itong gawin, tinanong niya si Big kung ang mga kasanayan ni Joshua ay mas mahusay kaysa sa kanya, at sumagot si Big na si Joshua ay talagang hindi isang malaking bagay at hindi nagtataglay ng labis na kapangyarihan. Ipinaalam din niya kay Thunder ang kinaroroonan ngayon ni Joshua.
Nag-aalok si Big na tulungan si Thunder na magplano sa pagyurak kay Joshua dahil nakita ni Big si Joshua na napaka-arogante. Sinabi ni Thunder na ayaw niyang humingi ng tulong sa isang Viscount at mas gusto niyang tapusin siya. Si Viscount Big ay na-trigger at sinabi na kung siya ay mapatay, ang Duke ay tiyak na nais na magtatanong at sa huli ay malaman ang pagkakakilanlan ni Thunder. Lumipas ang oras at si Joshua ay sumali sa akademya pagkatapos ng 10. Libo-libong anak ng mga Maharlika ang sumali sa akademya. Ang mga ito ay nahahati sa 6 na baitang at nauuna sa susunod na baitang sa pamamagitan ng pagsusulit sa pagsulong. Naniniwala si Joshua na ang 6 na taon na gugugol niya rito ay sapat na para makamit niya ang ika-5 yugto ng Magic Spear Art na naabot niya sa kanyang nakaraang buhay. Habang dinadala si Joshua sa kanyang silid, nakilala niya ang isang batang lalaki na nagngangalang Agares Kun Douglas, na kasing edad niya at mukhang isang tao na, hindi tulad ng ilang mga bata, hindi siya nagyayabang ng kanilang kapangyarihan. Nagpakilala si Joshua bilang si Ven Frederick. Kaagad pagkatapos, ang isa pang batang lalaki na nagngangalang Icarus ay nagpakita at nagulat. Si Joshua at Agares ay nagsimula ng magkaayos. Napagtanto ni Joshua na si Icarus ay ang henyo ng panahon ng makalangit na utak ng Sansinukob. Nang maganap ang panloob na labanan sa pagitan ng una at ikalawang imperial na prinsipe, ang dalawa ay malaki ang naiambag sa mga lalaki dito. Ang isa ay si Kaiser Van Britain at ang isa ay si Icarus. Nagkita sina Icarus at Joshua at balak nilang magkaayos sa hinaharap. Natagpuan ni Joshua na ito ay isang nakamamatay na pagpupulong at nais na dalhin si Icarus sa kanyang tabi anuman ang mangyari. Nagpasalamat si Lucia kay Joshua at lumingon sa singsing na ibinigay nito sa kanya. Ipinaalala sa kanya ni Cain kung gaano kahanga-hanga ang kanyang anak. Dumating si Duke Agnes at tinanong si Lucia kung komportable siya, at pinasalamatan niya ito sa kabutihang loob na ipinakita niya. Ang isa sa mga nasasakupan ng Duke ay nagtanong sa kanyang desisyon na panatilihin si Lucia sa kanya at hindi pansinin si Vanessa, baka makaganti siya. Ipinaalala niya sa Duke ang pagiging tunay ng lehitimong anak bilang susunod na tagapagmana. Kung si Joshua ang pipiliin, maaaring magkaroon ng walang katapusang kaguluhan sa kontinente. Sa unang klase pagkatapos makapasok sa akademya, nalaman ni Joshua na sina Agares at Icarus ay very close, since sikat na sila sa loob ng academy. Habang nasa hallway sila, nakita ni Joshua si Amaru Brunstan, isa sa 5 master ng Avalon. Parehong sinabi ni Amaru at ng kanyang kaibigan na kung sila ay nasa parehong klase na may mga flunkers, tulad ni na Icarus at Agares, tiyak na makakakuha sila ng magagandang marka. Pagkatapos ay napansin ni Joshua ang kanilang mga kurbata at napagtanto na sila ay mga mag-aaral sa 2 taon. Ininsulto ni Amaru si Agares at tinawag siyang illegitimate child na isa ring flunker, at dumating si Icarus para protektahan siya. Nakipag-away si Icarus kay Duncan, kaibigan ni Amaras, habang sinusubukang protektahan si Agares. Habang tumitindi ang laban, namagitan si Joshua at sabik na baguhin ang kanilang mga pag-iisip, na mababa ang tingin sa mga anak sa labas. Gayon din sa mga karaniwang tao na tinatrato sila na parang mga alagang hayop. Di nagtagal, nagpakita si Kaiser Van Britain, pinatindi ang sitwasyon at pinagtataka ang lahat maaaring susunod na mangyari. Samantala, hiniling ni Veron kay Mocker na maghanap ng impormasyon tungkol kay Joshua, na itinago bilang Ven Frederick. Alam ni Mocker ang pangako niya kay Joshua tungkol sa paghingi ng tawad sa pamilya Rebreika. Pinipigilan si Veron sa paggawa ng kalokohan. Sinabi ni Mocker kay Veron na hindi niya magagawang sirain ang pangako na ginawa kay Joshua. Na-trigger si Veron habang sinasabi niya na hindi niya ginawa ang pangako kaya wala siyang gagawin dito. Sa akademya, nag-iisip si Joshua ng mga paraan upang maakit ang atensyon ni Icarus sa kanya, gaya ng gagawin niya maging malaking kahalagahan sa kanya. Nag-alok din si Kaiser Van Britain na isama si Joshua upang bisitahin ang palasyo ng imperyo noon. Siya ay nagtapos habang si Joshua ay buo na ang plano sa gagawin niya, since may hahanapin din siya doon. Habang nagpapatuloy ang klase, nagtatanong ang mga estudyante tungkol sa kahalagahan ng espada, at Joshua ay sinasabi na ang mga espada, lalo na ang mga rapier, ay ang pinakamasamang sandata kailanman. Masyadong personal na kinukuha ni Amaru ang opinyon ni Joshua at sinabing kinukot siya ang kanyang pamilya mula noon. Gumagamit sila ng rapiers. Nag-aalok siya kay Joshua ng pagkakataon na makipag-sparring sa kanya sa partikular na sandali.
Nagdadalawang isip si Joshua dahil ayaw niyang labagin ang rules ng pag-aaway ng mga estudyante. Pinapayagan silang makipag-spar ng mga kahoy na armas, at si Joshua ay hindi makaisip ng mas mahusay na sandata kaysa sa kanyang sariling sibat na lang, na malinaw na makakasira sa katawan ni Amaros. Binalaan ni Agares si Joshua sa kapangyarihang taglay ng pamilya Sten at dapat siyang humingi ng tawad. Dahil susubukan siyang saktan ni Amaru sa hinaharap. Mukhang hindi apektado si Joshua sa mga babala ni Agares dahil hindi siya hihingi ng tawad kay Amaru sa pagiging mahina. Tinanong ni Joshua si Agares tungkol sa pakikipagkaibigan nila ni Amaru sa nakaraan, at ipinaliwanag ni Agares kung paano ang kanilang mga pamilya ay nagbahagi ng malalim na pagkakaibigan. Dahil naranasan nila ang ilang mga karanasan sa buhay at kamatayan ng magkasama. Sina Amaru at Agares ay nagbahagi ng isang pangunahin bono, dahil pareho silang malayo sa pagmamana ng kanilang mga posisyon. Kilalang kilala siya ni Agares at alam din niya na napakatigas ng ulo ni Amaru. Mas mabuting humingi na lang ng tawad si Joshua. Ipinahayag ni Joshua na nananatili siyang tapat sa kanyang mga paniniwala at hindi luluhod sa sinuman. Dumating si Mocker sa pintuan ng buwan upang maghanap ng impormasyon tungkol kay Joshua, na nagpakilala bilang Ash Van Frederick. Ang lalaki, na impormante rin ni Joshua, ay nagsabi na maaaring mayroon siyang magaspang na ideya tungkol sa lalaki, ngunit maniningil siya ng 1,000,000 ginto bilang kapalit para sa impormasyong ibibigay niya. Laking gulat ni Mocker kung sino si Joshua at bakit tinatanong ng lalaking nasa pintuan ng buwan 1,000,000 ginto para lamang magbigay ng impormasyon tungkol sa kanya. Alam ng impormante na hindi hahabulin ni Veron si Joshua dahil siya ay isang lalaki na malakas sa harap ang mahina at mahina sa harap ng malakas. Gusto niyang mahanap ni Joshua ang pulang barya, at hanggang doon ay titiyakin niyang walang makakaalam nito anumang bagay tungkol sa pagkakakilanlan ni Joshua. Sa akademya, nag-iisa si Joshua at sinusubukang ibalik ang lakas na nawala sa kanya. Ang banal at demonyong enerhiya sa kanyang katawan ay parang tubig at langis, imposibleng maghalo, nagagawa niyang patatagin ito sa kapangyarihan ni Bronto. Habang ginagawa niya ito, ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas, nawalan ng malay at nahuhulog. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, napagtanto niyang nahimatay siya. Habang sinisimulan niyang i-proseso ang lahat, napagtanto niya na kung matututo siyang kontrolin ang demonyo at divine energy gamit ang Bronto, maaari rin niyang maabot ang ikatlong yugto ng Magic Spear Art. Sa lalong madaling panahon, napagtanto din niya na ang Magic Spear, si Lugia, ay wala sa paligid niya. Pagkatapos, nagpakita si Lugianim sa anyo ng isang bata at sinabi kay Joshua na siya ay nahimatay ng 3 araw ng sunod-sunod. Nag-aalala si Joshua sa maaaring nangyari sa akademya. Sinabi ni Lugia kay Joshua na ang tunay na kapangyarihan ng primordial na bato ay nasa ibang lugar.